Ito na mga sir, magandang araw at marami na naman tayong gagawing motor. Ito yung ADB na sinasabi ko kagabi na ibababa natin yung makina at click, tap overall, replacing ng water pump at CVT. Ito na rin yung isang click na binaba natin yung makina dahil makalampag, connecting rod pa saka mausok. Yan, itong ADB na to mga sir, i-overhaul natin to dahil maingay yung makina. Ito yung mga problema kapag kinukulang sa langis or hindi tayo maalaga sa langis na parang ito. Ayan, start na natin. Yan, pwede ko muna. Marinig yung tulog ng parang nag-uumpog ang bakal. Medyo hindi lang kasi pansinin yung tunog niya dahil nagpapaingay yung muffler. Pero pag tinakpan mo yung muffler, narinig mo yung ingay. Saka kahit pagsabay po yung muffler mo saka ingay ng makina, yan, marinig mo pa rin. Ayan, parang may nagtutok-tukan. Malapit na talaga Pasko. Ayan. Hindi na natin patatagalin yan para hindi na uminit yung makina at makakalas na natin, mapag-iwalay na natin. Dito mga sir, kaganda lang kay ADB kaysa kay ADB 160. Kunti lang naman yung kinakalas. Tanggalin yung upuan, tapos mga shock, pili lang tanggalin. Hindi natin tatanggalin natin yung clearings dito sa unahan. Ito to ni 160, pati clearings sa unahan, tanggal. Si 150, parang si click lang yan. Ito mga sir, pag-iwalay na natin yung makina ni ADB. Ayan, pag-iwalay na. Kaya wawalwalay na natin ito mga sir para mapata natin ang sigunyan kasi bumili lang na si customer dito mga sir ng black piston, piston ring, saka sigunyan. Saka isa pa mga sir, ito yung pinakapangit sa ginagawa natin na minamanual natin. Pangit po ito at naranasan ko na rin to. Hindi po yan maganda. Huwag kayong gagamit ng manual tensioner mga sir. Okay, kaso na. Kalas-kalasin mo natin mga sir ha. Maingay yung compressor natin kasi marami tayong ginagawa ngayon. Mayroon pa tayong isang click na napabayaan din sa langis. Okay, ito mga sir, nakatanggal na natin o nakalas-kalas na natin yung makina ni ADB mga sir. Ito na yung kanyang connecting rod. Ano mga? Okay. Yung tok-tok-tok na yan. Yan yung nagpapaingay sa kanya. Tapos ito na yung block niya. Kasama kasi yan sa sa papalitan natin to. Yan, may gas-gas. Matik po yan mga sir kapag nagkaroon ng problema sa connecting rod ninyo or sigunyan. Asahan nyo po yan. Sisirain or gagasgasin niya yung kanyang block. Kaya matik kasama dapat yan sa papalitan ninyo mga sir. Ayan, hugasan na natin para ma-assemble na natin. Problema lang naman nito mga sir, itong connecting rod. Itong party na to, okay pa yan. Kung gusto nyo makatipid mga sir, kung namamahalan kayo sa pisa ng Honda ADB, bilhin nyo pang click na version 1, mas mura po yan. Ito mga sir, assemble natin, nalinisan na natin dito. Tapos may dowel ito mga sir. Huwag nyo makalimutan yung dowel kasi sa yung pinaka importante rin para hindi mo disalign. Yung ating crankcase, tapos ito na yung pisa na ilalagay natin. Ito na yung block. Tulad nung pagkakasabi ko kanina. In case na nagkaroon siya ng problema sa sigunyal, matik po yan. Sisirain yung block natin. Siyempre yung gasket natin at yung mga valve seal. Tapos sigunyal bearing at piston ring saka piston, same lang to sa sa click 150, click 150, 150 version 1, version 2, basta 150 mga sir, parehas lang yan. At ito na yung sigunyal natin. Bubuksan na natin to
Kasi itong si sir, pinabili ko sa kanya yung pang version 1. Kasi mas mababa yung presyo ng version 1 mga sir kaysa sa pang ADB po talaga. May presyo talaga yung ano, yung pang ADB. Pero sa 160 ito mga sir magkaiba. Kaparehas naman ng PCX naman kaparehas. Okay, nabuksan ko na. At ito na, basta pagka 150 mga sir motor nyo, dapat 150 yung bibili nyo. Kung ADB yun sa inyo, pwede nyo gamitin nyo pang 150 na click. Kapag 125, dapat 125. Version 1, version 2 na 125, parehas lang po yan mga sir. Magkaiba lang sa code. Okay, tanggalin na natin to. Ito, tanggalin ko sa pagkaka-plastic, yung bago nating ilalagay na sigunyal. Ayan. Tapos lagyan naman natin na yan, yung sigunyal bearing. Yan, ito na yung bearing natin mga sir. Same lang din to sa click 125-150 itong bearing na to. At ilalagay na natin dito para maisalpak na natin doon at gagamitin natin ng butane. Ayan, ilalagay ko na to mga sir. Ang ginagawa ko dyan, yung may pangalan, dapat nakaibabaw yan. Yan, ganyan. Tapos maglalagay kayo ng langis dito. At pag nilulubog naman natin, kung may tubo kayo na singlaki nito mga sir, yung singlaki nitong bearing natin dito, kasi iniiwasan natin to yung matamaan to. Pwede nyo pupukin siya ng ganyan kasi hindi naman totally itong mahirap ilubog. Para hindi natin ipang-machine shop na kasi pagka pinang-machine shop pa natin yan, another gastos na naman. Kaya pupukin natin dito, alalay, basta iwasan yung matamaan to. Pag natamaan yan, lagi na maglilik yung langis. Kaya iwasan yung matamaan to. Dito lang kayo pupukpok. Yan, hanggang sa unti-unting lumulubog. Okay, ito mga sa nailubog ko na yung bearing natin. Gumamit pa ako ng isang bearing. Ang purpose ko sa isang bearing para hindi tamaan ito. Kasi dyan yung nalagay yung oil seal natin doon sa crankcase natin. Para hindi ko na rin matamaan yan. At safe na safe din yung ating bearing. Kapag ka nagpupok ako, dito pa rin tayo nagpupok. Pinapaikot ko lang din. Dahan-dahan lang din naman yung gagamitin yung pang pupok nyo din mga sir. Kaya safe na safe po yan. Para hindi na kayo magpa-press. At iwas na rin sa gastos. Medyo 400 to 500 disising rin sa inyo. Kapag pinalubog nyo itong mga sir. Sa atin, okay na yan. Kasi matagal ko naman din ginagawa yung mga sir. Hindi ko na po yan pinapipress. Pira na lang kung connecting rod yung pinapalitan natin, tapos bibili na rin tayo ng bearing doon sa kanila. Siyempre nagbayad na rin naman tayo, napakatanggal na tayo ng connecting rod, pinapasabay ko na yan. Pero pagka buo naman yung binili natin, hindi ko na yan pinapapress. Okay, lagyan na natin to doon. Gagamit tayo ng butane, paiinitin natin ng butane yan para kahit paano lumambot siya ng konti. At hindi na natin kailangan pang sinsilin yung sigunyal. Yan, salpak na natin. Yan, ito mga sir, binibitay na natin sa loob ng 15 minutes. Saka natin isasalpak yung sigunyal natin. Yan. Gamitan nyo ng butane. Kasi pag hindi nyo ginamit ng butane yan, hindi nyo may sasalpak. Mahihirapan kayo dyan. Yan, painitin ko muna to, tapos salpak natin maya maya. Yan, nilapit ko na yung sigunyal para salpakan natin ng mga mabilis. Okay, salpak na natin dahil pinainitan ko ng butane. Salpak na natin. Ayun, no? Yan, swabing salpak na salpak talaga kapag ginamitan ng butane. Hindi natin kailangan pang pukpukin para lang lumubog. Yan, tapos dahil ginamitan natin ng butane, mainit, palalamigin muna natin. Ito na mga sir, nilagay ko na rin yung piston, tapos nilagyan ko na rin yung sealant, tapos nilagyan ko din doon para safe na walang linkage. At sasalpak na natin yan. Yan, salpak na natin. Tapos lulubog na natin. At yung kunya
doon sa stock niya, kunin nyo yun tapos ilagay nyo yun dito ulit. At yung piston ay yung block, yan, ito yung block, sasalpakan natin, kukunin natin yung mga hose, saan natin ilalagay yan dito. Ayan mga sir, nilagyan na natin yung yung block nya sa timing chain, tapos huwag nyo kalimutan yung dowel. At ayan, i-grinding compound natin para lapat na lapat yung valvula. Tapos saka natin dilinisan. Kasi lalagay natin yung yung valve seal niyan mga sir. Para mabuo natin yan at maisalpak na natin dito. Sige, asimuli pati yung dalawang motor na yan. Okay, ito mga sir, lagyan na natin yung dalawang valve seal na bago. Kasi mura lang naman tong valve seal na to. Kaya matik yan. Dapat nasabay na natin to. Kaya lagyan na natin. Okay, ito yung valve seal, binuksan ko muna. Tapos ilalagay na natin. Lagyan nyo siya ng mga sira, ng langis. Ayan, lagyan na natin. Ayan. Itulak nyo lang ng kamay nyo itong mga sira. Ayan. Tapos lalagyan na natin yung intake valve. Kasi kasama kasi ito sa nilinisan natin. Grinding compound natin. Ayan, lagyan natin. Saka yung ating spring. Ayan. Okay, lagay ko mo itong mga sarad. Ko na ikakat ko na. Ayan. Kailangan nyo ng pangkalang doon, pangkalso. Tapos ilagay nyo to. Ayan. Saka yung valve lock. Ito yung pinaka-importante. Tapos dapat meron kayong panglagay na valve lock para mas mabilis. Kapag wala naman, ginagawa ko dyan, plastic lang ito. Tapos yung extension, tinutulak ko ng gano'n. Nalagay ko na yung valve spring natin. Ilalagay naman natin yung rocker arm. Sa rocker arm natin, hindi naman kayo malilito rito dahil may mga indication o nakalagay kung saan bawat posisyon ng isa. Ito ay matic po yan sa intake. Tapos yung A sa exhaust. Yan. Tapos lagyan na natin yung pin. Yan, dapat yung butas tapat din sa butas. Tapos yung isa butas sa dulo, pag ganyan naman. Okay, tutulak nyo lang to hanggang sa pumasok to. Ito mga sa nilagay ko na yung head at pag nagtataptid kayo, itatapat nyo lang dito. Guhit na yan, tapat nyo dito. Tapos makikita nyo dyan, dapat pantay. Dapat pantay yan. Para pagka binalik nyo, pinandar nyo siya, start siya kagad. Tapos ito, huwag nyo kalimutang higpitan yan. Kasi minsan nakakaligtaan din natin yan. Ayan. Dito mga sarap, pag naglalagay kayo ng water pump, mayroon pong top dead yan. Dito po yan itong kuntil na to, itapat nyo dito. Tapos dapat nakatop dead na rin yung camshaft natin para isasalpak mo na lang siya, tutulak mo na lang. Basta huwag nyo pubukurin to para hindi masira. Okay, nalagay ko na to. Sunod natin ilalagay yung ating cover. Pero huwag nyo kalimutang adjustan yung ating valve clearance 0.010 mm hanggang sa baba na 0.24 mm naman. Okay, lagayan natin. Tapos lagayan natin swing arms, panggilid, tapos ibabalik na natin doon sa chassis niya. Okay, tapos na natin yung makina at aasimbuli na natin. Isasala na natin. Ito lang yung kagandahan kay EDB na 150. Hindi ganun kadami kinakalas. Dito sa 160, medyo maraming kinakalas. Salpak na natin.
Yan. Para matestingan natin. Pero ito mga sir, under brick end pa rin to after natin itong magawa. Papaanda rin pa natin to ng mga konti. Saka kasi iuwi niya to ng Bicol mga sir. Kaya ito nilaras namin to. Uwi siya ng Bicol. Okay, lagay mo namin dito. Okay, ayan, nalagay na natin. Ihigpitan na natin yung axle doon sa may engine. Saka shock. Lalagay mo natin yung mga stator, throttle body, langis, radiator. Yan, lalagay na natin. Kasi meron pa tayong isa pang overhaulin bukod dito sa dalawa natin sa nasa loob. Ito, yan. Ano yung makina niyan? Narinisan na rin. Saka ito, doon yung makina rin. Ginagawa na rin. Ayun. Kaya puro baba makina. Chine-check na rin ni Kapulong yung wire para habang nakabukas na rin, siyempre check na rin natin para sure ball na hindi na babalik si customer or hindi mag-check or hindi babalik dahil lang sa pagkakagawa kasi minsan nahahatak, kaya kailangan i-double check nyo pa rin. Tinatalian ni Kapulong ng electrical tape, yung makapal na electrical tape para iwas sa pagkasira ng ECU natin kasi alam nyo na may mga ipay sensitive na ngayon. Ito na yung para sure ball. Okay, lagyan natin yung nandito nya. Okay, tara mga sir, bali nakasimbol na natin or nailagay na natin yung lahat ng mga sensor. Yan, lagyan na rin ng langis. Lagyan natin langis yung maganda. Tapos lagyan natin ng kulan. At testin natin pala rin. Lang, lang. Okay, wala na yung tok. Para mo nga yung tabucho. Yan, medyo hindi maganda kasi yung tunog niya mga sir dahil sa tambucho. Pero tahimik na. Takal na, yan. Nasa tambucho na yung ingay niya mga sir. Wala na yung wala na yung ingay na tok.